Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral na naman. Kasing init ng panahon ng pangalan ni PBBM ngayon mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan kung bakit siya viral? Ito malupit. Paano ba naman kasi mga kababayan? Sa loob lamang ng itong linggong ito, 2 bansa agad ang mga nanuyo kay BBM para mamuhunan dito sa ating bansa. Mga kababayan, hindi natin nalalaman na kabi-kabilaan ding mga tapos na proyekto na rin ang gumagana ngayon sa ilalim ng Marcos administration. At take note mga kababayan na milyong-milyong pondo ang inaprobahan ni PBBM para sa mga iba't ibang tulong pinansyal na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan. Hindi kasi mahilig sa paporma si PBBM. Ang gusto lang niya ay tumulong ng tumulong. Napapaisip din ba kayo mga kababayan na kung anong dami ang kabi-kabila ang issue na binabato kay PBBM, ganun na lang din kadami ang mga leaders na sumasanib puwersa kay PBBM. Grabe naman. Ano na naman kaya ito? Maghinay-hinay ka naman, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Karen Adani, Managing Director ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited sa isang courtesy call sa study room sa Palasyo ng Malacanang noong May 3, 2024. Ang Adani Ports and Special Economic Zone Limited ay estratehikong nagsusumikap sa pagpapalawak sa Pilipinas na nakatuon sa transportasyon, logistics at renewable energy. Aktibong tinutuklasan ng kumpanya ang mga pagkakataon sa pamumuhunan sa mahalagang proyekto na pang-istruktura tulad ng daungan ng mga inisyatiba ng nagbabagong enerhiya na umaayon sa mga mithiin ng bansa para sa katatagan at pag-unlad. Inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang dedikasyon ng kanyang administrasyon na hindi lamang mapanatili ang umiiral na pakikipagsosyo kundi pati na rin ang aktibong paghahangad sa mga pagkakataon upang itaas ang opsyon sa transportasyon sa buong kapulungan. Para sa kaalaman ng lahat, ang Adani Ports and Special Economic Zone Limited ay hawak nila ang pagkakaiba ng pagiging pangunahing operator ng komersyal na daungan sa India na responsable sa pamamahala ng halos isang kapat na paggalaw ng kargamento dito sa bansa. Sa katunayan mga kababayan, nagpakita ang Adani Ports and Special Economic Zone Limited ng interes para sa Bataan para sa kanilang plano nitong pagpapaunlad ng daungan at may plano na bumuo ng 25 meters deep port na maaring tumanggap ng mga barko ng Panamax. Ang Adani Group sa kabilang banta ay nagpaplanong mamuhunan ng mga daungan, paliparan, kapangyarihan at depensa sa loob ng Pilipinas. Sa kabilang banda, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Pilipinas ay naghahangad at higit pang makikipagkalakalan sa South Korea naman upang higit pang palakasin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Positibo naman ang Pangulo sa pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa South Korea at inaasahan din ni PBBM ang ratifikasyon ngayong taon ng Free Trade Agreement na nilagdaan ng dalawang bansa kahit hindi pa ito aprubahan ng National Assembly ng South Korea. Ang Free Trade Agreement ay maaaring magbigay ng mga produkto ng Pilipinas na pinakamababang tariff rate sa Korean market. Dagdag pa ng Pangulo na nais ng Pilipinas ang isang hiwalay na kasunduan sa hinaharap ng South Korea upang hikayatin ang bansa sa Silangang Asya na payagan ng ilan sa ating mga produkto na magkaroon ng duty-free access sa kanilang merkado. Ang Free Trade Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa upang bawasan ang mga hadlang sa pag-import at pag-export sa kanila. Sa ilalim ng isang patakaran na malayang kalakalan, ang mga kalakal at serbisyo ay maaring bilhin at ibenta sa mga international na hangganan na may kaunti o walang mga taripa, kota, subsidyo o pagbabawal ng pamahalaan upang pigilan ang kanilang mga palitan. Isa pang good news mga kababayan, mahigit 3.74 billion pesos ang inilabas ng Commission on Higher Education under PBBM administration para pondohan ang tulong-dunong scholarship program nito na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong estudyante sa buong bansa. Ang inilabas na halaga ay nakatakdang makinabang ang mahigit 247,135 students grantees na naka-enroll sa CHED Recognized Public and Private Higher Education Institutions para sa ikalawang semester ng academic year 2023-2024 at sa unang semester ng 2024 at 2025. Ang programang Tulong Dunong ay isa sa mga bahagi ng Universal Access to Quality
tertiary education subsidy. Wait, there's more pa mga kababayan. Dahil 10 rehiyon sa buong bansa na apektado ng El Nino ang nakatanggap ng humigit kumulang 541 million pesos halaga ng assistance under PBBM administration. Sinabi yan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong April 30, 2024. Sa pinakahuling update nito, ang NDRRMC Region 2 Cagayan Valley, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol, Region 6 Western Visayas, Region 7 Center Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula at Region 12 Soc-Sargen, Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao at ang Cordillera Administrative Region ay nakatanggap ng tulong na binubuo ng family food packs, bigas, gasolina, roofing sheet, generators at mga hygiene kits. Ang El Nino phenomenon ay nananatiling aktibo at inaasang magpapatuloy pa hanggang May 2024 ayon ito sa Weather Bureau. Dahil dito, hindi bababa sa 131 cities at municipalities sa buong bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon, dahil karamihan sa mga lugar ay nakakaranas ng tagtuyot. Una rito, inasahan ng El Nino Task Force na pinamumunuhan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Bureau of Fire Protection na tiyakin ang kaligtasan sa sunog ng mga pampublikong at pampublikong pasilidad sa kalusugan. Idinagdag ni Teodoro na ang Bureau of Fire Protection ay dapat tiyakin ang isang ligtas na kapaligiran, lalo na para sa naghahanap ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at para sa mga profesional at manggagawang may kaugnay sa medikal. Lilinawin ko lang po mga kababayan na ilan lamang ito sa mga ongoing projects ng iba't ibang ahensya ng gobyerno under PBBM administration. At for your information mga kababayan, patuloy na nagsusumikap si PBBM para lahat ng Pilipino ay maabutan ng tulong galing sa gobyerno.